recognizing red tagging. Yung po yung nagbigay ng lakas ng loob sa amin. We wanted to find out indeed if red tagging can really be used for purposes of this election, of the election. That's why po, pasensya na, we are waiting for the final disposition of the Supreme Court doon sa issue na yun, because if the Supreme Court will affirm the resolution of the COMELEC on the issue of red tagging, we will definitely proceed on all of these cases. Maganda rin pong guided lang tayo ng Supreme Court kasi ang hirap po doon, Madam Chair, bigla lang tayong i-reverse ng Supreme Court. Bali wala rin po yung case namin. Napahiya pa kami doon sa government agency na binabanggit po ninyo. Okay. So, sige, thank you po. Let me move on to another topic. Ito naman, nilapit din po ito ng COMELEC Employees Union, no? Kaugnay po ito sa mga sweldo. Chair, can you confirm that COMELEC lawyers classified as attorney 2 receive 51,000 a monthly, salary grade 18? Yes po. Samantala, tama. Yes po, Madam Tama Chair. po. In fact, sumusuporta kami doon po sa na-file ni Congressman Tino na bill sapagkat kaawa-awa po talaga yung mga empleyado ng COMELEC. Alam niyo po, if I may, meron po kami empleyadong salary grade 1 hanggang ngayon. Siguro po sa ibang ahensya ng pamahalaan, wala na pong salary grade. Hindi na po kami makapag-hire ng lawyers, mas naunahan pa kami ng PAW. Sapagkat ang lalaki po nila, kami po ay election officer na, ganun pa rin po ang salary, yung pong nabanggit po ninyo. Sadya po. Tapos po, Madam Chair, if I may add, samantalahin ko na po, kung mapansin niyo po, zero po kami sa budget. Tinanggalan po kami ng budget para sa field office. Paano po kami makapagpapagawa yung opisina namin, bigay ng LGU, nasa ilalim ng mga CR, katabi ng mga ganyan, wala pagkaliliit, hindi po kami makapagpagawa ng sarili naming mga opisina, Madam Chair. Sa lahat, sa buong Pilipinas po yan. Inunahan niyo ako sa mga tanong niyo, Chairman. Tanong ko, Chairman, kasi una, yun nga, yung salary grade, yung lawyer sa COMELEC, salary grade 18, pero sa PAO, salary grade 25-29. Halos doble. In fact, doble ang laki nung sweldo ng lawyer ng PAO sa lawyer ng COMELEC. Ganon din sa mga election officers nyo. Salary grade 12. Tama po ba? No, ang sweldo 32,000. Samantala, halimbawa, ang DepEd District Supervisor, more or less, same ang area, salary grade 22. Again, doble ang sweldo. So, kaya nga po, sinusuportahan niyo po ba yung pag-upgrade ng mga sweldo at dapat ma-reflect sa budget nyo? Opo, Madam Chair, sobra pong kinakailangan na po sapagkat madami po kami mga lugar, opisina, na sa halip na lawyers, yung nakaupo, kahit po dito sa Metro Manila, Madam Chair, ang mga nakaupo po namin dyan ay mga acting election officers sapagkat wala po mag-apply na mga lawyers. City po yon, na ang level ng city ay parang provincial election supervisor sapagkat yun nga po yung sweldo po kumpara sa PAO o doon sa ibang pang government agency ay sadyang napakababa. At huli na po, yung nabanggit nyo rin, yung mga opisina. Ang mga opisina po ng COMELEC ay LGU ang nagpo-provide. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. Kasama po ang mga casual employees. At kaya po yung independence ng commission. Yun na nga po ang punto. Paano magiging independent ang COMELEC kung nakadepende sa biyaya ng budget ng mayor? Tama po ba? Yes, Madam Chair. In fact, may mga karanasan po kami, napuputulan kami ng kuryente dahil kalaban, ang perception ng LGU, kalaban yung mayor. At, in fact, yung election officer, in fact po may pagkakataon, tinanggalan ng lahat ng casual employees yung pong aming local COMELEC. Okay, so yun din po, no? Siguro kailangan din pong matignan ng Committee on Appropriations yung pagpondo sa personnel, yung including their salary grades, and yung yun na nga, para sa mga opisina at the local level, both the buildings and the maintenance budget. Mr. Chair, hanggang doon na lang po dahil tapos na po ang oras natin. Salamat po, Madam Chair. Thank you. May I call on Representative Cha Hernandez. Thank you, Mr. Chair. Good morning to everybody, especially the COMELEC family. Mr. Chair, Chairman George, may we know and can you confirm if the Register Anywhere project or program or RAP initiative has been provided for in the NEP for this upcoming fiscal year? And if so, how much? And Actually can you po, tell Madam- the amount?
Thank Madam you. Chair, maraming salamat po. Pag po ini-include namin ang registration bilang special program, tinatanggal po lagi, with pasensya na po ng executive, kasi yun naman daw pong registration ay part ng trabaho talaga ng komisyon. Alam niyo po yung special registration anywhere program natin, Madam Chair, yan po yung internationally awarded ergonomy award po ang tawag nila dyan for 2 years already. Kasi nga po, wala sa ibang parte ng mundo na ganyan, na kahit nasaan ka, pwede ka magparehistro. Kami na ang bahala mag-process ng registration mo. It catered really to the benefits ng mga nasa, yung pong ating mga estudyante, yung ating mga nasa sales lady, yung ating pong mga security guards na hindi nakaka-uwi sa kanila. Wala po yun sa budget namin eh. Naglagay po sana kami ng budget for registration to include the other regular registration. Kaya po yan, Madam Chair, ay ginagawa na lang po namin ng paraan. Yung pong mga tao namin na nagpapa-special registration anywhere, mga galing po sa main office ng COMELEC na mga lawyers, pinapadala namin doon, binibigyan na lang po namin ng overtime kahit paano. Okay. Also, the funding for it hasn't been incorporated in the 2026 NEP. Yes. Yes, Madam Chair, if we will resume the registration by October, we're going to expand the registration anywhere nationwide. For the information of the body, Your Honors, Madam Chair, yung pong registration anywhere sana sa highly urbanized cities lang at saka capital towns. Gusto po sana namin kahit yung malalaking towns na hindi capital towns, sana meron na rin tayong special registration anyway. Okay, with RAP, included po ba dito yung what do you use? What technology do you use? Yes po, Madam Chair. Meron po tayo, ang tawag natin dyan, AFIS. AFIS. Automated Fingerprint AFIS. Identification System. Nung nakaraang several congresses ago, ito po yung lagi namin pakiusap. Yung AFIS po natin, 4 fingerprints. Nung nagparehistro po tayong lahat, 4 na daliri ang ginamit. Sa buong mundo po, hindi na po uso 4 na daliri. Yung po ay 2003 technology pa. Ang uso na po ngayon, facial recognition, iris, at saka 10 fingerprints. Kaya po kung napansin nyo, Madam Chair, napakaganda po ng tanong, napansin nyo, hindi namin ma-incorporate yung feature sa machine na meron sanang voter verification. Maganda po talaga pagpasok ng botante, lalagay niya yung kanyang kamay, 10 daliri, plus yung facial, aalamin kung siya talaga yon. Ngayon po, ang ating pagboto, titingnan mo ang saka nakapaskil sa labas, pagkatapos, pag naandun ang pangalan mo, punta ka sa loob, pag naandun pa rin, makakaboto ka. Pag wala ang pangalan mo sa labas, pero nasa loob, makakaboto ka. Pag nasa labas, pero wala sa loob, hindi ka makakaboto. Hindi po kami makapaglagay, Madam Chair, ng feature, sapagkat humihingi po kami ng budget sana para sa ABIS, Automated Biometrics Identification System, para po ma-replace natin yung ating 2003 pa. Ang problem po natin, yung pinakamatanda nating fingerprints ay 2003. Kaya po yung mga 2003, pagka po binilagay natin yung voter verification feature, baka po hindi na ma-recognize ng machine. So kung hindi ma-recognize, papapasukin pa rin sa loob ng presinto, patatanong pa rin, botante ba ako? Pag naandun po, pabobotohin. Ang price po nung feature na yon, Madam Chair, ay 2 billion. So try to imagine po, nag-incorporate ka ng feature na 2 billion, sa bandang huli, pag hindi na-identify yung fingerprint, papapasukin pa rin para alamin kung botante sa listahan sa loob. So nasayang po yung 2 billion. But again, yes, AFIS, yung po yung ginagawa namin paraan, ginagamit natin to counter-check sino ang double registrants, multiple registrants, and ng last election po, we found out almost 1 million ang double or multiple registrants. I see. So that explains a few cases na nangyari rin sa district ko. And given this will be pursued, Chairman George, this should require strong, really, really strong cybersecurity measure and data protection measure. And again, a little bit hypothetical, pero given this will be pursued, so what safeguards will the COMELEC institute to ensure that public trust in the first, is it already procured? Hindi pa nga po, no? Wala pa po. Yeah, procurement of this technology, especially for 2028, is ensured.
Yes po, Madam Chair, wala pa po. We're hoping to be able to procure the ABIS, which is more or less 2 billion pesos. But likewise, maganda po mapag-isipan din ng ating Kongreso yung general registration of voters para makuha natin yung 10 fingerprints. Kasi po, presently, 4 fingerprints sa 68 million voters, paano po kaya siya mai-import sa 10 fingerprints na mga bagong botante, ganung 4 lang po tayong lahat na presently registered. Yung pong gusto namin tingnan, may sistema ba na kaya ma-incorporate yung 4 fingerprints versus the 10 fingerprints ng mga bagong botante. Number 2 po, sana po magkaroon ng legislation, kasi lakas loob lang po namin ginawa dito sa latest registration natin. Sana po magkaroon ng law na kung saan ipagbabawal ang barangay certification bilang ebidensya ng residency. Yes. Kasi po, madami pong lugar ang inabuso yan. Madami po kaming pinakasuhan at sa DILG na report namin. Like for example, in one place, 33,000 ang inisyuhan ng barangay certification. Yet in another place in Mindanao, almost 9,000 ang inisyuhan ng barangay certification. Ang problema po natin, meron po kasing desisyon ang Supreme Court sa kaso po ng Sabili versus Comelec na kung saan sinasabi na tanggap dapat ang barangay certification bilang ebidensya ng residency. So sana po ma-strengthen yung aming ginawang resolution ng isang batas na magbabawal ng barangay certification as an evidence of residency. Thank you for that response, Chairman George. And for my last point about voter access and inclusion, especially the disenfranchisement of certain vulnerable groups, as already asked a while ago. But now I want to focus on, as we recognize that overseas voting is really a vital mechanism to give millions and millions of Filipinos abroad the opportunity to participate in our democracy. Last 2025, the voter turnout was 18.4%, and given this reality, and even 2022 din po, medyo mababa, it is imperative that we closely examine the COMELEC's proposed budget for overseas voting, and perhaps how will COMELEC improve turnout rates for overseas workers, given that it remains relatively low? Maraming salamat po. Yung po kasing overseas voting, Madam Chair, is not solely the responsibility of the COMELEC. Kasama po namin dyan ang Department of Foreign Affairs. Sila po talaga yung frontliners when it comes to registration at pagboto. Sila po yung may voters education dahil siyempre po sila yung mga naandon. For whatever reason, Madam Chair, dati-rati po, dalawa lang po ang modes ng pagboto natin. In person, at saka po postal voting. Alam niyo po, Madam Chair, noong 2022, the COMELEC spent almost 600 million para lang pabotohin natin yung 40.59% ng mga kababayan natin abroad. Napakababa po yun. But that's the highest, 40.59% noong 2022. For whatever reason, ayaw bumoto po ng mga kababayan natin. Siguro nga po, ang aming conclusion, baka nag-a-apply ng dual citizenship or foreign citizenship. Number 2, baka malayo talaga yung lugar na pinanggagalingan nila. Number 3, almost 90% po, Madam Chair, ng pinapadala naming package, yung nandun yung balota, yung pong by mail, hindi po binabalik ng mga kababayan natin, i-shade na lang po yan, at libre pa ang postage. Kaya po kami nag-venture, although mababa pa po dahil nga siguro bagong sistema, kaya po kami nag-venture sa tinatawag na internet voting, na gamit lang ang cellphone, laptops, iPad, at mag-i-enroll lang sila, ay makakaboto na po sila. And it was proven to be very effective, Madam Chair. Ang reklamo po nila lamang sa internet voting, hindi daw po nila nakikita yung kanilang boto pagkatapos ma-cast. Siyempre po, ang fear ng COMELEC, pag nakikita at nase-save, pwedeng gamitin sa vote buying. So, ngayon po, naisip namin sa bago namin TOR, Madam Chair, lalagay na lang namin kahit mga 30 seconds or 1 minute na makita nila yung nakas nila, pagkatapos mawawala na lang para lang po kahit paano. Kasi po, technically, yung inaakusa sa amin na nababiolate yung, hindi naman daw po mababay, bakit po yung pinagkakatiwalaan natin? Yung pong pagpag-mail, hindi nga po natin alam kung sila yung nag-accomplish at saka kung naibabalik nila. Pero, again,
there's a very good, very promising feature of internet voting abroad. And that's why we will